Hello sa Chronicles Recap. Bago tayo magpatuloy sa pagsusuri ng manhwa, nais kong ipakiusap sa inyo na mag-subscribe at i-like ito. Sa isang digmaan, ang oras para sa sundalo niya na isugal ang kanilang buhay ay dumating ng mas maaga kaysa sa inaasahan niya. Mayroon mga taong may kawalan ng katiyakan sa sarili. At mayroon din mga taong nakakaramdam ng pagkabalisa sa sarili. Dahil ang katotohanan na sila ay dapat na kailanganin na humarap sa mga bagay na iyon. Kung sila ay mabubuhay bilang kanyang sundalo, ipapangako niya sa kanila ang buhay na parang isang predator. Ngunit sa huli, ang lakas ng loob nila ang magpapasya sa kanilang kaligtasan. Sa operasyon kanina, sinabi ng ating bida na ang pangunahing prioridad nila ay atakihin ang likuran ng barko at wasakin ang kanilang armas ng pananakop. Alam ng ating bida na hindi makakagawa ng maayos na bitag ang Lawrence. At hindi din siya umaasa sa mga tauhan niya na kung ano ang ipapakita nila sa operasyong ito. Siya mismo ang mauuna sa laban na ito, dahil siya ang sisira sa mga kaaway nila sa harap ng kanilang mga puwersa at magbubukas ng daan para makaabante sila. Kaya ang lahat ng kailangan nilang gawin ay sundan siya at tapusin ang mga natitirang kalaban. Gayunpaman, pinaalala niya ang kanilang pangunahing prioridad ay wasakin ang armas ng pananakop. Kinabahala naman ng Lord ng barko ang paparating na kalaban sa ibang direksyon. Dahil sinabi niya na hindi nila kayang labanan sa kabila ng kanilang kaunting sundalo laban sa kanila. Kaya pinag-utos niya sa tauhan niya na sila na ang bahala na humarap sa kanila. Gumawa ang mga sundalo ng barko ng depensa upang hindi makalapit ang ating bida sa kanila. Pero ang ating bida ay diretso lang siya at walang pakialam sa depensa ng barko dahil sisirain niya ito. Madali lang niyang nasira ang depensa ng kalaban ng walang kahirap-hirap. May kasabihan ang mga tao sa ortodoksong sect ng Murim, pero ang kabayo ng ating bida ay napuruhan, kaya tumalon siya mula rito patungo sa mga kalaban. Ang Heavenly Demon na laging nasa unahan ng Demon Cult, ay hindi matatalo. Pinagsasak niya ang mga sundalo ng barko, at ang pagharap sa kanya ay isang aktong pagpapakamatay. Nagtataka ang mga tao, bakit siya ang nagtatalaga sa kanyang sarili sa pinakamapanganib na papel kahit na naging Heavenly Demon na siya. Noon, at ngayon, ang dahilan ay laging pareho. Dahil ang pinakamalakas na tao ay dapat na lubos na wasakin ang moral ng kaaway mula sa unahan. Sinabi ng ating bida sa kanila, kung hindi sila lalapit sa kanya, siya ang lalapit sa kanila upang tapusin sila. Sa kabilang eksena, sinabi ni Kevin na atakihin nila ang mga sundalo ng barko at sumunod sila sa Lord nila. Hindi inaasahan ni Chris na sasabihin ni Kevin sa kanila iyon. At narinig ng iba niyang kasamahan ang sinabi niya. Dahil doon, naboost ang moral nila sa laban, biglang nagkaroon ng madugong salpukan ang dalawang panig. Ngunit ang kabayo na sakay ni Kevin ay napuruhan sa pag-atake ng knight ng barko, biglang nenas siya sa knight na gumawa sa kanyang kabayo, dahil doon binawian niya ito ng isang saksak dahil kailangan niyang sundan ang kanyang lord sa anumang oras. Si Chris naman ay nagpalabas siya ng kanyang aura sa laban. Iniisip niya, na konting hakbang pa para mapantayan niya ang lord niya. Mabilis niyang tinalo ang knight ng barko ng isang iglap. Kinakailangan ng sundalo ng knight ng barko na pigilan ang halimaw na kinakaharap nila. Madaling natatalo ng ating bida ang mga kalaban. Iniisip niya ang bagay na target ng operasyon na ito, sirain ang flare catapult. Siya ay papunta kung saan ang flare catapult, at ang mga sundalo ng kalaban ay parang wala lang sa kanya dahil hindi nila siya mapigilan. Napahanga naman si Burge sa husay na pinapakita ng ating bida sa pakikipaglaban, siya ang kapitan ng mga mercenary, si Burge. Sumali sila sa laban na ito, dahil may malaking gantimpala sa misyon nila, pero ang mga mercenary ay nakasalalay ang buhay nila sa laban. Dahil doon, napagpasyahan nila na siya na ang bahala na makipagharap sa ating bida, nagpalabas siya ng aura sa kanyang katawan. Si Burge ay isang A-rank na mercenary na kinikilala ng kaharian. Nagsalpukan ang mga espada nila, si Captain Burge laban sa ating bida. Dahil hindi tulad ng mga B-rank na mercenary, ang tanging paraan lamang para makamit ang A-rank ay sa pamamagitan ng malaman kung paano gamitin ang aura. Kahit siya ay isang 2-star aura knight, sumugod siya ng buong lakas sa ating bida, pero nalaman niya hindi niya ito kayang matalo gamit ang buong lakas niya. Hindi niya kinaya ang lakas ng ating bida. Inisip niya na mas malakas pa ang ating bida kaysa sa kanya. Ang captain ng Burge ay hindi makaporma sa ating bida sa lakas ng ating bida. Sa isang iglap, nakakuha si Roman ng pagkakataon para tapusin ang kalaban niya. Sa 5 segundo ng pakikipaglaban niya kay Burge, siya ay natalo.
Ayon lang ang tinagal ng isang A-rank mercenary na makipagharap sa ating bida. Natakot ang mga tauhan ni Burge dahil hindi nila inaasahan na matatalo ang leader nila sa isang laban. Sa kabilang banda, naging masaya sina Kevin at Chris sa panalo ng Young Master nila. Nainis ang Lord ng barko na gustong tapusin ang ating bida dahil sa dinulot na panggugulo sa kanila. Pero ang mga tauhan niya ay pinigilan siya dahil lubhang mapanganib, kaya sinabi nila na kailangan nila pumunta sa ligtas na lugar. Nakita ng ating bida ang flare catapult. Sinabi niya na ang isang katulad ng flare catapult, na produkto ng mahika ay hindi umiiral sa murim. Gagamitin niya ang kakayahan niya na ang Heavenly Demon God Art, ang Heavenly Demon Sword Technique First Form, na nagdulot ito ng malaking rage para maabot ang flare catapult upang masira ito. Sinabi ng ating bida sa mga Lawrence na dumating na si Roman Dimitri upang iligtas sila, at nasira din nila ang siege weapon ng pamilyang Barco. Nagdiwang ang mga kasundaluhan ng Lawrence dahil tinulungan sila ng ating bida. Napaiyak naman si Flora dahil nagawa nila ang pinangako nila sa kanila. Sa pagkasira ng flare catapult dahil sa ating bida, ang mga Barco ay nawala ng kanilang pangunahing sandata kaya wala silang ibang mapagpipilian kundi umurong sa laban. Sa laban na ito, si Chris ay gumamit ng kanyang aura sa ibang paraan kaysa dati. Ginawa niya ang kanyang makakaya upang kahit papaano'y maipon niya ang kanyang aura tulad ng ginawa ng Young Master niya. Bilang resulta, hindi mataas ang kanyang konsumo ng mana, kahit pa sa gitna ng matinding labanan. Binababa siya ng mga nasa paligid niya dahil sa pagsunod sa ating bida. Ngunit dahil sa pagsunod sa kanya ay lumaki ang agwat ng lakas niya kaysa noon, makikita ang mga taong tinalo ni Chris na wala ng buhay. Natuwa na lang siya dahil wala na siyang ibang mapagpipilian kundi tanggapin na lang iyon. Dahil ang paraan ng ginagawa ng Lord niya ay lubos na tama. Biglang nagulat siya sa nakita niya. Nakita niya ang kanyang mga kasamahan na sobrang pagod sa pakikipaglaban. Iniisip niya na lahat ng kasamahan niya, upang sila ay hindi maiwasan ang pagiging mag-isa, hinabol nila ang kanilang Lord habang kinakagat ang kanilang mga ngipin. Maliwanag na sila'y napagod dahil doon. Masaya si Chris na kahit pa ganun napagod sila, walang ni isa sa 30 na sundalo ang naiwan, at wala rin sa kanila ang nakatanggap ng malubhang pinsala. Nalaman niya na ito ang dahilan kung bakit pinili sila ng Lord nila. Mayroon lamang isang dahilan kung bakit sila nakaligtas sa labanan ng barko. Isang halimaw na sumasalungat sa loika na si Roman. Pinuri ng ating bida ang mga tauhan niya dahil lahat sila ay gumawa ng mabuti upang manatiling buhay. Nagpapasalamat sila sa ating bida dahil nakayanan nila mabuhay dahil sa kanya. Sa kabilang eksena, binuksan na ang pintuan ng kastilyo ng Lawrence. Pinapasok ng Lawrence ang mga bida natin sa loob ng kastilyo. Nakapasok na sila sa loob ng kastilyo. Binati sila ng mga tao dahil si Roman ang hero ng Lawrence. Nagpapasalamat sila sa pagtulong nila sa kanila. Sinabi nila na hindi nila kailanman makakalimutan ng mga Lawrence ang ginawa niyang kabutihan sa kanila. Ang Lord ng Lawrence ay naghihinayang siya sa ating bida. Dahil nakita niya siya na hindi pangkaraniwan mula noong unang beses niyang nakita, at siya ay mismong sumira ng flare ng kalaban. Nakita niya ang ating bida ay mayroong napakalaking talento. Dahil nagsilang ang Dimitri ng isang mabangis na tigre. Kung hindi siya nagkamali ng desisyon sa bagay na iyon, sana'y naging son-in-law niya ang mabangis na tigre na iyon. Nalungkot na lang siya, pero nakaraan na iyon kailangan niya nakalimutan iyon. Binati niya ang ating bida na hero mula sa Dimitri. Siya ay natutuwa na makita si Roman sa pagkikita nilang ulit. Nagkamayan sila ni Viscount Lawrence at Roman. Sa kabilang eksena, sa opisina ng Lawrence, nagpasalamat si Flora sa ating bida sa pagtatanggol ng kanilang teritoryo. Pero hindi sila nakatulong upang makapag-ambag ng maayos na bitag. Ngunit tinulungan pa rin nila ang Lawrence nang hindi maiwasan ang kanilang krisis hanggang sa huli, kaya nais niya lang pasalamatan siya mula sa kaibuturan ng puso niya. Sinabi ng ating bida na ginawa niya lamang iyon dahil ipinangako niya sa kanila iyon. At ginawa ng Lawrence ang lahat ng inaasahan niya sa kanila. Sinabi ni Flora nais niya pa ring pagbayaran ang pabor na ito anuman ang mangyari. Maaaring isipin niya na hindi niya kailangan ng mga salita ng pasasalamat nila. Kaya sinabi niya sa ating bida kung mayroon siyang anumang nais, mangyaring sabihin niya ito sa panahon ng pagpupulong. Dahil kakampihan niya siya upang siguraduhin na matatanggap niya ito, anuman ang mangyari. Sinabi ni Roman sa kanya kung hindi magbabago ang nais niya na ibalik ang pabor, hindi siya mag-aaksaya ng oras na tumanggi sa alok niya. Dahil doon sabay silang pumasok sa loob ng silid ng pagpupulong.
Sa loob ng opisina, nagtitipon-tipon ang mga matataas na opisyal ng Lawrence. Sinabi nila na ito ang kanilang pagkakataon na para imungkahi nilang tapusin na ang digmaan nila. Sumasang-ayon ang iba dahil marami pang sundalo ang barko, sa halip na magdulot ng gulo at ilagay nila ang sarili sa panganib, kailangan nilang kalimutan ang nakaraan at tumungo sa kapayapaan. Iniisip ng ating bida na ang Lawrence ay mga taong herbivores. Sumasang-ayon si Viscount Lawrence sa kanilang mga opinyon. Bagaman nagawa nilang ihinto ang kanilang pag-atake, salamat sa tulong ng ating bida, sinabi niya may hangganan kung gaano katagal nilang maaring harangin ang pag-atake ng barko gamit lamang ang kapangyarihan ng Lawrence. Kaya, iminungkahi niya na magpadala sila ng mensahero mula sa barko. Biglang sinabi ng ating bida na kung maaari ba siyang magbigay ng opinyon. Pinayagan naman siya ng Lord ng Lawrence. Sinabi niya ang barko ay kasalukuyang nasa ilalim ng pinansyal na presyon. Upang mabayaran nila ang malaking halaga na kanilang inutang, wala silang ibang pagpipilian kundi sakupin ang Lawrence. At hindi ito nagbabago, kahit nawasak nila ang flare catapult. Sinabi niya na pwede niya mahulaan kung anong mangyayari, dahil ang matatanggap nilang bilang kapalit ay ang ulo ng mensahero nila. Tumahimik ang mga opisyal ng Lawrence dahil may punto ang ating bida. Ang mga sundalo ay patuloy na nagdadala ng mga bangkay sa labas. Tinanong niya sa kanila na hindi ba sila nakakaramdam ng kahit ano habang pinapanood nila ang eksena na iyon. Dahil hindi dapat nilang patawarin ang barko, kailangan nilang ipakita sa lahat sa mundong ito kung paano sila maghihiganti laban sa mga hayop na naglakas loob na hawakan ang Lawrence. Sinabi ng Lord ng Lawrence na hindi nila alam kung anong gagawin nila kung kulang sila sa bilang ng puwersa. Mayroon lamang silang isang paraan. Wala nang ibang pagpipilian ng mga taong herbivores kundi maging prey ng mabangis na hayop. Sa kabilang eksena sa base ng barko, nagagalit ang Lord ng barko sa ating bida kung bakit siya nakikialam siya sa bagay na ito. Upang maibalik ang sitwasyong hindi pabor sa kanila, wala nang natitira kundi ang single combat. Sinabi ng ating bida na dapat nilang isagawa ang single combat. Ang single combat ay una, ito ay isang duelo sa pagitan ng kinatawan ng dalawang pamilya upang magpasya ng panalo, at maaaring lumahok ang hanggang 3 mandirigma. Pangalawa, ito ay isang sagradong ritual na pinagpala ng Valhalla kung saan parehong pamilya ay dapat sumunod sa resulta. Ang pangatlo, napakahalaga ng autoridad ng nag-host na individual, at magpapadala sila ng hukom ang sentral na pamahalaan kapag nagkasunduan na ang parehong partido. Ang labanan ay magpapatuloy ayon sa utos ng hukom.